So, okay, once again, no, maraming maraming salamat sa lahat ng mga operators na nandito, no. This is our training, official training, no, na kinakandak sa mga newly hired or newly accepted natin na mga operators nationwide, no. By the way, no, uh, may mga inopen tayong municipalities lately, different municipalities. I think, kung hindi ako nagkakamali, no, nasa 57 siya na inopen natin ang municipalities. That's why ginawa natin itong training na ito, no, Zoom training na ito. Kasi ang daming mga operators na gustong mag-umpisa ng ng grocerya. But nalilito sila doon sa process flow o doon sa workflow kung paano Pagkape talaga mo yung na, tamang process, hindi sa no? latabos tayo. Yun ang purpose ng Zoom training natin na ito. Anyway, no, if you're ready, guys, please, no, paki-type nga naman yung one para makita ko sa chat box. Are you ready, guys? Mukhang walang nakakarinig sa akin. Piki. Okay ba yung sound ko? Please type one. Paki-type naman yung one doon sa chat natin. Naririnig ako? Okay. Hello? Medyo lag lang po kanina, sir. Okay. Sige, sige. Anyway, no. Let us proceed, no? Let me share my screen. Okay. So, by the way, no, guys, my name is Angelo Reyes. I'm the currently president, no, of Groceria Grocers Group Corporations. Mas kilala sa tawag na groceria, no? By the way, ang groceria na tinatawag, i-review lang natin, though I know you're familiar with groceria already dahil operator na nga kayo. Uh, ang groceria, isa siyang mobile application for online grocery, no? Na tayong mismong operator ang magdi-deliver ng mga products ng mga customers natin na nagbubook gamit yung mobile application natin. So, yun ang groceria. So, mapakahit anong products yan, groceries, foods, mga partner merchants natin, tayong mga operator, ang purpose natin ay mag-deliver. Yun lang, mag-collect ng payments, mag-deliver. But we should maintain, no, yung maayos na good service. Anyway, nasa contract naman lahat natin yan. After ng training na ito, kailangan makapag-fill up kayo ng contract and then magkaroon kayo ng official operator account ninyo, ID, no? Anyway, i-review rin natin itong part ng 5 major earnings ninyo. Kasi still hanggang ngayon may mga hindi nakaka-appreciate kung gaano kaimportante at gaano kaganda ang potential nitong 5 major earnings natin as operator, no? So we have 6 basic major earnings. Actually 6 yan dapat, sorry, 5 yung nasa slides natin. But actually it's 6, no? 6 major earnings. So from shipping fee to custom delivery. So para i-elaborate natin yan, isa-isay natin, no? Yung shipping fee, yan yung mga kino-collect natin sa mga customers natin. And alam niyo kung magkano kita niyo diyan? 75% commission. So ibig sabihin kung nakapag-collect kayo ng 100 pesos sa isang customer, 75 pesos sa inyo 'yon. Okay? So let us have this example. Say you have 30 bookings per day. At ang minimum charge natin 50 pesos. Actually, yung minimum charge natin na 50 pesos, napakababa niya na. Very competitive yan in the market. Kasi dito sa amin, no, sa lugar namin, nagre-range ang shipping delivery into 80 pesos to 100 pesos. And of course, nakadepende yan sa layo ng lugar kung saan kayo magdi-deliver, no? Automatic na yan na nako-compute doon sa app natin. But sooner or soon, no, kayo mismo na operators ang maglalagay ng mga shipping charge kung ano talaga yung fixed rate doon sa lugar ninyo. No? Kasi kayo yung nakakaalam ng topography ng lugar. Anyway, malalaman natin yung update about dyan sa ating Vice President, no, later on. Kung kailan i-release yung feature na yan. But for the meantime, automatic talagang nako-compute yung mga shipping fee. Okay. So let me go back to the presentation. Say you have 30 bookings per day, no? At a minimum of 50 pesos charge, shipping charge. So ibig sabihin nakakapag-collect kayo ng 1,500 pesos in a day. And 75% niyan sa inyong kita, sa inyo po 'yan. Kita niyo po 'yan, no? So that's 1,125 pesos.
Kung 30 days kang naka-duty sa grocerya, well, kayang-kaya mong kitain yung 33,750. Now, kaya ba talagang i-attain ang 30 bookings per day sa isang mobile operator? Yes, kayang-kaya po yan. Kasi dito po sa lugar namin, no, merong isang operator na kinikater niya yung 35 bookings daily. No? At the same time, no, malaki kasi ang tulong ninyo ng mga operator dapat doon sa pagpapa-order. Since nagpapa-install naman kayo, may profit naman kayo doon sa app installation, yung mga napapa-install ninyo, i-encourage nyo sila no na mag-order doon sa grocery kasi pag nagkaroon sila sa grocerya no kasi once na nagkaroon sila ng order bookings ganyan na kayo ang magdi-deliver then meron kayong kita doon sa shipping charge no that's why pangalawa sa mga income natin major earnings natin as operator pwede kayong kumita ng 5 pesos doon sa installation no say meron kang 30 na friends pina-installan mo that's 100 pesos 150 pesos per day kung magpo-post ka sa Facebook mo di ba and later meron akong ituturong diskarte kung papaano kayo makakapagpa-install ng mas madami diyan sa lugar ninyo using social media no napakagandang lesson nun every Saturday meron tayong training as operator no. Okay, so dito sa example natin, 30 application na pa-install mo, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, kakilala, yan, pwede mong pa-installan. Wala namang mawawala sa kanila and wala naman silang babayaran. Once they've installed the Groceria application doon sa Play Store, makakakuha ka ngayon ng 5 pesos gamit yung referral ID mo. So, I hope klaro sa inyo yung referral ID kasi dinidiscuss naman yan ng mga admins natin. So, in 30 days, pwede nang pambili ng bigas, di ba? 4,500. That's a lot of money. Okay. Ngayon, ang kagandahan, meron din tayong tinatawag na cashback. Yung mga napa-install nyo na yan, every first order nila, may kinikita rin kayong 5 pesos. So, kung hindi kayo tumutigil sa pagpapa-install ng mobile application natin, well, hindi rin tumitigil itong cashback ninyo kasi nagpo-first order yan. And you know what, no? May team kami, may customer support kami na tumatawag sa lahat ng mga operators natin, mga customers natin and users natin. Na once na nag-install sila, mare-register sa atin yon, makikita namin yung pangalan niya, number niya, tatawagan ng customer support. Ma'am, mag-first order ka na para makakuha ka ng 250 pesos shipping voucher. So, ganun po yon. Si customer, mag-i-install, kikita ka as operator ng 5 pesos. Then siya naman, pag nag-order, nag-first order, kikita ka ulit as operator. And in return sa kanya, bibigyan natin siya ng voucher worth 250 pesos na pwede niyang magamit doon sa shipping fee. Okay? So, ganun po kaganda itong Groceria app natin. Anyway, let's proceed, no? Indirect bonus. Well, itong indirect bonus, ang daming nagsasabi na para siyang networking, para siyang MLM. Well, ako na pong nagsasabi sa inyo, Groceria is not an MLM company, Groceria is not a networking company, hindi po siya scam, no? Hindi po siya pyramiding or whatsoever. This is a marketing strategy para mas maparami natin yung app installations in the market. Okay? So, ang registration natin sa SEC natin is services kasi taga-palengke tayo, no? Okay. Anyway, ang operator na tinatawag, and by the way, let me clarify some things, no? Groceria, Grocers Group Corporation is not engaged in any or a partner in any MLM or networking companies. Hindi po tayo partner niyan. May mga partner po tayo, merchant ang partner natin, no? Yung mga pasok ninyong mga merchants, no, na pwede nating ipasok dito sa grocerya, yung mga nagbebenta ng kahit anong produkto. Okay, so pasensya na, madaming patalastas, no? Anyway, let's proceed dito sa indirect bonus. Ikaw ito, halimbawa ikaw yan, no? Itong mga operator, ito yung mga users mo na gusto ring maging operator. Okay? Once na naging operator yung mga yan, lahat ng mga mapapa-install nila, meron ka ring 5 pesos additional income. So that's passive income. Well, Groceria, meron dalawang income yan, active and passive. Kung hindi ka mag-deliver ngayong araw, well, wala kang kita sa shipping charge. That's active income. Pero pag hindi ka nag-deliver ngayong araw, pero meron kang operators na nagpapa-install continuously, then kumikita ka ng 5 pesos every app installation sila. That's passive income.
Okay? So, to clarify, itong example natin, no, yung ano tawag dito? Yung indirect bonus natin, no? Say you have 10 operators na naipasok. Yan. Okay, operators mo yan. Then monthly, may app installation sila. Monthly na ito ha. Okay. Si operator 1 may 30 na naipasok na napa-install, no? Na users. Isang user every day. Medyo tamad konti, no? Si operator 1. Then si operator 2 may napasok na 100 and then the rest, yan. Ito naman, medyo vlogger type siya, medyo sikat na tao, na kaibigan mo na operator, madami siyang napa-install. So dito sa example natin, nakapagpa-install yung mga operator mo in a month ng 6,880 app installations, no? Yan. Multiplied by 5 pesos, then meron kang kita 34,400 pesos. Ganon ang indirect bonus natin. So napakaganda no, na i-encourage din natin yung mga users natin or mga kakilala natin, especially kung lumalakas na yung delivery sa lugar ninyo, na ano, na mag-register din sila as operator diyan sa lugar ninyo, no? On the first place, makakatulong sila doon sa pagpaparami ng bookings dahil pag may nag-order, pwedeng kayo naman ang magdi-deliver. No? I hope naiintindihan nyo ko. Pasensya na kung medyo mabilis, no? Okay. So, itutuloy natin. Guys, comment lang kayo kung ano kung mabilis, no? Okay. Now, ito yung bago nating pinasok na opportunity sa inyo, isa sa mga major earnings natin, meron kayong 5% na commission doon sa shipping fee collections ng mga maire-refer ninyong merchants. Okay. Ano ba tong mga merchants na tinatawag natin? Yung mga merchants, ito yung mga nagbebenta ng kahit anong produkto, nakakain man yan o di kaya pwedeng i-deliver, no? Diyan sa locality ninyo. Say, for example, may kakilala kayo nagbebenta ng pizza, burger, pansitan, o di kaya restaurant. 'Yon. Madami pang iba. Lahat actually pasok 'yan sa pagiging merchant natin, no? So, wala naman silang babayaran. Bagkus mayroon pa silang free promotions. Kasi yung mga products nila, stores nila, i-display natin sa app, mas makikilala sila. Okay? Separate training yan every Saturday. Kung gusto niyo malaman about sa merchant, i-release din natin yung training dyan. Anyway, pag may naipasok kayo, say for example, 10 store doon sa lugar ninyo. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, may siomai, may donut, may resto bar, chicken place, yan. Na-refer nyo yan sa lugar ninyo. At nakaka 300 orders sila every month. Okay, that's every month, no? Okay, so ibig sabihin, meron silang 3,000 transactions, yung lahat ng mga naipasok mo. Times 70 pesos, so meron tayong collection na 210,000 pesos na shipping collections, no? At the average of 70 pesos shipping charge. Dahil ikaw ang nag-refer sa kanila na merchant, kahit ibang rider ang magdi-deliver niyan. Ito tatandaan niyo to kahit ibang rider ang magdi-deliver. Basta kayo ang nag-refer sa merchant na yon. Meron kayong 5% commission doon sa shipping charge na nakolekta natin doon sa mga orders ng mga merchants natin. Okay. That's how merchants referral works. Okay, I hope naintindihan nyo yan. Pwede nyo i-message yung mga questions niyo dito sa chat box natin. Sasagutin natin yan mamaya. Okay. So, and the last one is yung custom delivery. Well, sa iba, parang ang liit nito, but actually, ito yung isa sa mga pinakamalaki na pwedeng kitain, no, ng isang operator. Why? Based on our statistics, yung data na nag-gather namin for how many months dito sa grocerya, karamihan ng mga nagpapabili sa atin ay yung sa palengke mismo. Nagpapabili ng karne, ng gulay, ng isda, and so on and so forth. Kayo na operator, kung meron kayong kakilala doon sa loob ng palengke, no, pwede niyong tawaran yung produkto eh. Okay. Say for example, ang nasa app natin, 300 pesos ang per kilo ng pork. Example, this is an example po, no? Pero syempre, depende sa sa lugar ninyo kung magkano yung presyo. Kayo naman ang magi-edit. You have the right to edit the prices, especially dun sa grocery. Separate training po 'yon, no? Pwede niyo i-edit, pero dadaan po 'yan sa approval. Okay. Say 300 pesos ang pork na nandun sa app natin, may kaibigan kang supplier ng pork doon sa palengke. So,
Ibig sabihin, 270 mo lang siya nakukuha. And then yung 300, yung 30 pesos, profit mo na yan. Why? Kasi, no, yung 300 pesos, yun yung babayaran ni customer sa'yo. Iba pa yung shipping charge, ha? Si customer kasi nag-order ng pork, 300 pesos, and then may shipping fee, say, for example, 100 pesos, 400 pesos ang babayaran niya. Yung 30 pesos doon, profit mo na yon. Okay? And meron ka pang profit na 75% doon sa shipping charge. Okay? I hope naintindihan niyo ako. Now, kung meron lang kayong 10 transactions daily, at kahit ganito lang, 30 pesos every day. So, that's 300 pesos per day. In 30 days, well, hindi na maliit yung 9,000 pesos na pwede nyong kitain doon sa mga uh, uh, suppliers natin na kakilala ninyo na mas nakakamura kayo. But, my request is ito lang, no? I-maintain natin yung good quality products and service. So, ibig sabihin, pag ang order ni customer is fresh, na pork, alimbawa, dahil may kakilala ka para makamura, binigyan mo siya ng frozen, well, pag ni-report yan, maaaring ma-violate, maaaring maka-violate ka dun sa policy natin, and then, maaaring maban yung account mo as operator. Okay, so, yun yung request ko. Anyway, so, yan, kung susumahin natin, in a month, the potential income of an operator is 96,000. So, kahit sabihin mo na kalahati lang yan, pero talagang trinabaho nyo ang grocerya. Like, nagpa-install kayo, nag-deliver talaga kayo, naghanap kayo ng operator, may mga merchants kayong naipasok, and then may mga kilala kayong suppliers na nakakatawad kayo, kahit sabihin mo kalahati lang yan, so hindi po maliit ang 50,000 pesos or 43,000 pesos na kinikita, no, ng isang operator. And believe me, meron na pong nakakagawa nito dito sa ating lugar, no? Kasi ginagawa nila ng tama. Hindi yung pagpasok ng operator, then naghihintay ng bookings. Hindi po kasi ganon tumatakbo ang marketing ng grocerya. You, as the operator, ay partner namin. Katulungan namin sa pagpaparami ng installation para pag lumaki yung app installation natin, madami tayong bookings. Though may mga services tayo and support like social media advertising na nag-a-advertise kami in different municipalities na magpa-install. Pero syempre, iba pa rin kung ano yung tulong na maibibigay ninyo sa company natin. Kasi pare-parehas po tayong makikinabang dito. Okay? Now, dito na po tayo sa operating standard natin, no? Standard operating yung SOP. Standard operating procedure tayo. Sorry. Okay. So, meron tayong 3 mobile applications na nasa market ng Play Store. By the way, Play Store pa lang po muna tayo, no? Wala pa tayong Apple. Dine-develop na siya ng IT department natin. Hindi kasi mabilis, no? Okay. So, ito yung grocery app. Dito yung pinag-order ng mga customer. User app ito. Ito yung application ninyo as operator. Dito nyo nakikita yung mga bookings, mga transactions, mga babayaran ninyo, mga sweldo ninyo. Andyan lahat. No? Kailangan nyo siyang i-explore. Once na-download nyo siya at meron na kayong ID, at least man lang makapagbigay kayo ng 30 minutes para i-browse lahat ng mga functionalities ng app natin. Okay. And ito naman yung merchant app natin. Diyan naman pumapasok yung mga bookings kay merchant. Okay. So kung kayo operator kayo, hindi nyo na kailangan i-download itong grocery app. Ang nakaka-access lang ng itong merchant app rather. Ang nakaka-access lang ng merchant app natin ay yung mga ni-refer ninyo na mga merchants. Account nila ito. Dito pumapasok yung bookings nila, transactions nila, yung mga products nila na ina-upload. Nandito lahat yan sa merchant app. Okay. Now, kung operator kayo at merchant pa kayo, well, very good. Much better yon, no? Kayo ang magdi-deliver ng sarili nyong produkto. Kikita pa kayo. Anyway, so paano ba tumatakbo itong or yung workflow mismo ng grocerya sa inyong mga operator? Okay. So first, no, meron tayong dalawang klase ng pwedeng i-deliver. So nakakategory ito into groceries and custom orders, magkaibang process nito, and merchant products. Okay. So para maipaliwanag ko mabuti, unahin natin itong groceries and custom deliveries. Ito yung order flow niya, no? First, mag-order si customer natin doon sa mobile application. Okay? Grocery and custom products. Okay. After nyan, tatawagan ng team namin. Marireceive kasi namin yon.
na si customer A ay nag-order ng grocery na ganito or nagpabili siya ng karne or isda. So, marireceive namin yon. Now, tatawagan siya ng mga customer support natin, yung customer mismo. Why? Kasi i-make sure namin na hindi bogus buyer yon. So, yung ibang mga competitors kasi natin in the market, no, ang daming mga operators na nagrereklamo kasi fake bookings and blah 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 and blah blah blah. So sayang naman yung effort, sayang naman yung ginastos sa gasolina, pinang-abono and whatsoever. So sa amin, mini-make sure namin na lahat ng mga customers natin ay legit. So pag natanggap namin yung bookings, tinatawagan muna ng customer support and once na na-receive nag-confirm si customer, tinatag namin siya as confirmed, nagpapakita na siya doon sa app ninyo. So, kung mapapansin ninyo, may magno-notify doon. Okay? By the way, no, sa mga hindi nagno-notify yung app, i-open niyo yung notification settings. Nandun sa settings ng phone niyo. Para ma-notify ko every time na may order. Kasi pag hindi kayo na-notify, maaagawan kayo ng ibang operators. No? Tapos ngayon, siyempre, dahil pili naman ang operators natin and naglilimit tayo ng operator actually. Hindi natin binibigay itong operator opportunity sa lahat. Namimili tayo ng operators, honestly. May maximum number of operators lang tayo sa isang municipality based on the app installations na nandun sa lugar or demand ng orders doon sa lugar. Pag nakita namin na medyo nahihirapan na kayo sa pagdi-deliver dahil masyado na kayong madaming dinideliver, well, pwede tayong mag-approve ulit ng another operator sa lugar. Okay, so ganun po yan. Anyway, pag natanggap na namin yung bookings, tatawagan si customer, itatag namin as confirm, makikita ninyo ngayon sa application ninyo. Then, ayun, ito, itatag namin and then makikita nyo sa application. And then, ang mangyayari, marireceive ninyo yung booking and kailangang i-accept ninyo yung booking. Once na in-accept nyo yung booking, hindi nyo na yan maibabak unless mai-deliver siya. Okay. So, ngayon, bibilhin nyo ngayon yung produkto and then, i-deliver nyo sa customer. And then, yung customer, babayaran ngayon yung produkto and yung shipping charge. And then, at the end of the day, i-deposit nyo ngayon kung magkano yung collection ninyo na shipping fee lang po ang i-deposit ninyo, doon sa designated payment gateway natin. And then, within 24 hours, babayaran kayo ng grocerya kung magkano ang commission nyo, 75%. So, ganun po siya kasimple. Pasensya na, medyo binibilisan ko ng konti kasi nakalimit itong presentation natin. Okay, so ulitin natin, no? Yung customer, nag-order, and then na-receive ng team namin, tinawagan, itatag na confirm, marireceive ninyo, and then bibilhin ninyo yung product at i-deliver nyo sa customer, babayaran yan ngayon ni customer, and then i-deposit ninyo at the end of the day kung magkano ang collections ninyo, i-deposit ninyo yan doon sa designated payment gateway natin. And then within 24 hours, magre-reflect na po yan. Actually, wala pang 24 hours yan. Magre-reflect na po yan doon sa account ninyo na pwede nyo na siyang i-withdraw. Then, i-withdraw nyo na siya. Ganun po siya kasimple. No? Okay. So, sa merchant naman tayo. May konting pagkakaiba. No? Sa merchant, ganito po tumatakbo yung order flow natin sa merchant. Mag-order sa customer, and then tatawagan ulit ng staff natin, and then itatag namin, confirm yan kay customer, kay operator at kay merchant. Ngayon, pagka in-accept yan ni merchant at in-accept ninyo, no? Ayun, so i-accept ninyo as operator, okay? Kasi si customer support namin, tinatawagan namin si customer and then tinatawagan namin si merchant kung available yung product. And then, bago namin itag na confirm sa part ninyo. Okay, so safety po kayo dyan. Ibig sabihin, yung kinuha yung product ni merchant ay siguradong may order na yon at hindi masasayang. Okay. Ngayon, ang maganda dito, hindi nyo kailangan maglabas ng pera dito kay merchant dahil, okay, dahil nakasign po sila ng contract sa amin na COD. Okay, kukunin yung product. Okay, kukunin nyo lang product, huwag nyo babayaran, pero kung gusto nyo bayaran, why not? No? And then, i-deliver ninyo ngayon yung product kay customer and then babayaran ni customer yung kung magkano yung product ni merchant and then yung shipping fee. Okay. And then i-deposit ninyo sa designated bank account natin or payment gateway natin, GCash or whatsoever, yung kabuuan, yung merchant product value and yung nakolekta nyong shipping charge. Okay. So, dalawang i-deposit ninyo. Yung COD value ni merchant product
Okay? At yung shipping fee. Okay. Then, pag na-verify na yung deposit, no, within 24 hours, babayaran kayo ni Groceria doon sa commission ninyo sa shipping charge at ibibigay naman namin ngayon yung pera, yung product value ni merchant. So, ganyan. Ganyan po kasimple. Ulitin natin si customer nag-order ng product, i-confirm namin, tatawagan namin si customer at si merchant, and then itatag namin na confirm, and then kayong operator i-accept nyo yung booking, and then pipick upin nyo lang yung product kay merchant. Okay. And then, babayaran nga ni customer at i-deposit ninyo yung kabuuan, shipping fee at yung product value ni merchant. Yung kung magkano yung presyo, COD value ng product niya. Yun ang i-deposit nyo sa amin. Within 24 hours, bibigyan namin yung 75% commission ninyo sa shipping charge at babayaran naman namin ngayon si merchant. So, that's it. Okay, ganun lang po tumatakbo, no, guys. Kung may questions kayo, i-message nyo lang dyan. I think kaya-kayanin pa ba ng time natin? Yes, meron pa pala tayong 5 minutes na natitira. Anyway, kung may questions kayo, please i-type nyo sa chat box o di kaya i-open yung mic and then magtanong kayo. Guys, question and answer tayo. Meron ba kayong mga questions? Tingin ako sa chats. Wala. Nasagot ba lahat yung mga concerns nating mga operator? Please paki-type naman. Hello? Oo. Oo. Okay. So, I think walang questions, no? Kita-kits tayo every Saturday. Doon nyo tanongin yung mga questions ninyo. Kung meron man, no? I hope na ipaliwanag ko mabuti. Ito lang ang tip ko sa inyo, no? I-explore ninyo mabuti yung mobile application natin sa operator app, sa user app, and kung merchant kayo, then sa merchant app. Okay? Para hindi kayo maligaw. Anyway, it's very user-friendly. Okay. So, once again, guys, this is Angelo from Groceria. Kita-kits tayo every Saturday. I hope ituloy niyo itong business. Malaking tulong ito sa ating lahat. Anyway, magandang araw sa inyo.